Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Muli, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction mo, Birrada ko. Okay, updates lang po tayo sa mga bagong mga naging kaganapan po. Diyan po sa kung saan o tungkol po sa mga naging kaganapan. Alam naman ho natin na viral ho ngayon at talagang nakatutok po ang sambayanan sa nangyari pong paghuli sa ating kaibigan at best friend nating si Digongyo. So sa araw nito pag-uusapan po natin yung katanungan at yung mga naging reaction po ng ating mga kalaban. No, lalong-lalo na po yung mga naging reaction po ng anak ni Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na po yung patungkol po sa naging reaction po ni Sara Duterte at ni Puloy Duterte at maging yung mga naging reaksyon ng taong bayan sa pagkakahuli po ng Interpol dito po kay Digongyo. Okay, pero bagong lahat mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang ating minamahal na First Lady Liza Araneta Marcos, maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ang mga kababayan nating mga OFW sa buong mundo at maging ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga halaga pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birrada ko. Okay, magsimula muna po tayo sa naging tanong ho ng taong bayan. Kasi po, nung hinuli po itong si Digongyo, marami po sa mga kababayan natin na hindi maiwasang magtanong dahil nga siguro dahil kulang sa kaalaman. O kung hindi naman dahil sa nadadala sila sa sinasabi po ng ating mga kalaban na kung saan ipinalalabas po nila na unlawful po yung nangyaring panghuhuli ng Interpol o yung pagsang-ayon ng Malacanang na hulihin si Duterte ng Interpol. So, marami po ang mga kababayan natin na nagtanong sa akin kung may karapatan ba talaga na isurrender o may karapatan ba talaga o dapat ba talaga na sang-ayunan ng gobyerno na hulihin si Digongyo gayong hindi na nga tayo pasok sa International Criminal Court o ICC. So ganito po yan mga minamahal kong mga kababayan. Pero bago ang lahat mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko munang sabihin sa inyo na nagsimula po yung katanungang ito nung napanood po ng ating mga kababayan yung sinabi po ni former President Rodrigo Roa Duterte na pagkasabi pa nga niya at ayon din sa balita, pinalagan ng dating Pangulo ang pagsisilbi ng arrest warrant at sinabing, "You will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kakampi ka riyan sa mga puti." So, yung eksena pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, ay sinakyan po ng media, sinakyan po ng mga vloggers, sinakyan ng mga taong kung saan gusto pong gawing mali yung pag-aresto po ng Interpol. Pero muli ko pong sasabihin sa inyo mga minamahal ko mga kababayan, yes, dati na pong sinabi at pinauna na pong sinabi ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang ating bansa ay hindi na talaga sakop at hindi na membro ng International Criminal Court o ICC. Bagamat sinabi yon ng ating mahal na Pangulo, lagi niyong tatandaan na tayo po ay sakop pa rin at membro pa rin ng Interpol. Kung maalala ninyo mga minamahal ko mga kababayan bilang isang patunay, nung si Alice Goo po ay tumakas dito sa ating bansa mula doon sa pinagkuhan sa kanya, kasama na po si Ong. Kung maalala ninyo, hindi po tayo pwedeng makapasok at hindi pwedeng hulihin ng ating mga kapulisan o ng NBI si Alice Goo na si Go Waping kung wala po tayong membership o hindi tayo membro ng Interpol. Kaya po nahuli si Alice Goo dahil tayo po ay kabilang at membro ng Interpol. So, kapag hindi po pinayagan ng ating gobyerno o hindi pinayagan ng Supreme Court na isagawa o ihain o kung hindi papayag ng Supreme Court na tulungan yung Interpol ng ating mga kapulisan, mahuhulog po na tayo po ay traidor.
At maaaring maging banta po yon sa seguridad ng ating bansa. Kaya sa mga kababayan nating nagtatanong, sa mga kababayan nating naloloko pa rin at napapaniwala pa rin ang ating mga kalaban, nais kong sabihin sa inyo na hindi po International Criminal Court o hindi mula sa kawani ng International Criminal Court o ICC nang galing yung mga humuli kay Digongyo, kundi yan po ay galing mismo sa Interpol. Alam nyo po kasi mga minamahal ko mga kababayan, dahil nga po sa hinuli ng Interpol itong ama ni Sara Duterte, naglabas po sila ng iba't ibang mga mensahe na paawa effect na gusto nilang dalhin yung ating mga kababayan sa panloloko nila. Malinaw naman po abogada po si Sara Duterte. Abogado po si Rodrigo Roa Duterte. Kung talagang hindi legit yon, di ba? Kung talagang hindi legit yon, sa tingin nyo ibibigay ng mga abogado ni Digongyo, si Digongyo? Sige nga, sa tingin nyo, hindi ipaglalaban ni Bongo, yung kanyang amo, kung talagang wala sa batas yun. Oh. So, ibig sabihin lang, pagpalagay natin, hindi wala sa unlawful yun. Nasaan na yung sinasabi ni Digongyo na patay siyang makukuha ng mga puti o ng ICC? Di ba? Nagbanggit siya noon. Makikipagsabayan siya, patay siyang makukuha. Nasaan na yung sinasabi niyang ganun? Nakikita ninyo mga minamahal ko mga kababayan, harap-harapan sa media, sabi nung asawa ni Duterte, wala daw arrest warrant. Sabi naman ni Digongyo, mayroon. Nag-aaway pa, isang patunay yon na alam talaga ni Rodrigo Roa Duterte na may warrant siya. Diba? Oh. So, kung matatandaan ninyo, ayon kay PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief Nicolas Torre III. Kung maalala ninyo, nung nasa airport sila, kung maalala ninyo, kasama ni Torre doon sa airport yung kinatawan ng International Criminal Police Organization o Interpol nang isilbi ang arrest warrant. Pagkatapos nun, ipinaliwanag naman ng Malacanang na nitong Martes lamang natanggap ang opisyal na kopya ng warrant of arrest ng ICC kay Duterte. Diba? So, ibig sabihin, nagkaroon ng gulatan. Siguro, isang strategy din ito, dahil alam naman natin kung gaano po ka-utak, kung gaano po katuso itong si Rodrigo Roa Duterte. Siguro, ginamit lang din nila yung kanilang kaalaman kung paano nila huhulihin yung malaking isda. Diba? So kung nangyari man ito ay pamamaraan na lamang ng Interpol. Walang kinalaman yung ICC dito. Sapagkat, yes, sasabihin niyo, meron kasi ICC nga nagpahuli. Ang ibig sabihin po, mga minamahal ko mga kababayan, para lamang po malaman ninyo, hindi po International Criminal Court ang nanghuli. Ang pinag-uusapan po natin dito kung sino ba yung nagsilbi ng warrant of arrest. Ang nagsilbi po ng warrant of arrest ay Interpol na mayroon pong jurisdiction dito sa ating bansa. Kaklaruhin ko lang po. Kasi kinakalat po ngayon na ating mga kalaban na unlawful po yung nangyari. Pero ang totoo, nasa batas po. No? Bagamat nagpupuputak, nagtititilak, kung ano-ano sinasabi nito ni Sara Duterte. Alam niya yun, abogada to eh. Kaya lamang yung kanyang pagiging abogada, ginagamit niya sa panliling lang sa taong bayan. Alam naman natin manang-mana ito. Pati nga yung anak niya ni Rodrigo Roa Duterte, yung bunso, na sobrang pangit, na kung hindi lang mayaman hindi makakapag-retoke. Diba? Yung anak niyang si Kitty, na sa sobrang pangit, nagparitoke. Dahil alam niya na talagang mukha siyang puwet, kaya yun, nagparitoke. Kung hindi lang mayaman, ayun, hindi tataas yung ilong. Ano sabi niya? Doon, pinagkalat niya na yung tatay daw niya, 8 hours nagbiyahe, tapos pinakain lang ng isang pirasong tinapay, o yung sinasabi nilang, anong tawag dito? Hindi kasi ako mahilig sa tinapay na yan eh. Pero ganun pa man, nakita po doon sa balita na kanin ho ang kinakain niya. Tingnan nyo sa mga sinasabi at binibitawan at mga ikinakalat na mga anak ni Duterte na mga buang na katulad niya,
puro fake news para lamang po iligaw ang katotohanan. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, mas marami naman po mga Pilipino ang tuwang-tuwa po nang nalaman ng mga Pilipino na yung berdugong hayop na Diablo ay hawak na po ng Interpol at nandoon na po mismo sa bansang kung saan doon siya lilitisin. Diba? Nandun na po mismo sa headquarters ng ICC. So, ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, kung hindi po ako nagkakamali, mismong tanggapan ng Presidential Communication Office o PCO, ang nagsabi, natanggap ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. So, ibig sabihin, nung nagpadala ang International Criminal Court ng warrant of arrest dito sa Maynila, na kung saan meron tayong mga Interpol dyan, inasikaso nila. Kasi nga, bahagi tayo ng Interpol. So, hindi sinabi doon, hindi pinahayag ng Presidential Communication Office o PCO na nagpadala ang ICC ng mga kawani ng ICC para hulihin si Rodrigo Roa Duterte. Hindi. Talagang Interpol. Kaya walang mali. Walang kumbaga, walang unlawful doon na nangyari. Kaya lang, siyempre yan ang gustong palitawin ng ating mga kalaban para kaawaan sila ng taong bayan. So, alam naman natin kung ano ang laro ng politika. Pero ganoon pa man, mga minamahal kong mga kababayan, kung akong tatanungin nyo, sa wakas, matapos ang 8 taon, sa wakas, nahuli na rin ang berdugo. Sa totoo lang, marami po sa mga kababayan natin ang natutuwa talaga. At talagang galak na galak. Pero, hindi naman natin maaalis siya. May mga supporters ho, yung Diablo. So, kung di ako nagkakamali, itong mga supporters ni Digongyo ay pumunta pa nga mismo dyan sa NAIA Terminal 3 at sa Villamor Air Base para magpakita ng kanilang suporta. Pero kahit anong pagpapakita ninyo ng suporta, wala yan. Kasi bakit? Itong nangyayari ngayon sa mga Duterte, uulitin ko sa inyo mga kababayan. Ito po ay sinyalis na itong si Rodrigo Roa Duterte maging ang kanyang mga ulupong ay nasa panahon na pinananagot na po ng ating batas. Okay, pasensya na po kaya medyo maingay po ang ating mga manok. So, medyo maulan din po mga minamahal ko mga kababayan dito po sa amin. So, alam nyo ba mga minamahal ko mga kababayan na maliban po sa mga kababayan nating tuwan-tuwan sa pagka-aresto po dito kay Rodrigo Roa Duterte, maging yung Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega ay nagpahayag po ng kanyang saloobin. Ayon pa po sa kanya, ang pag-aresto umano kay dating Duterte ay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay isang patunay na walang expiration date, lalong-lalo na sa paghahanap ng hustisya. Kung uulitin ko po mga minamahal ko mga kababayan, yung sinabi niya, ay talagang malaman po yun. Sabi po ni House Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega, matapos arestuhin si Digong nitong Martes, kaugnay ng kinakaharap nitong crimes against humanity sa International Criminal Court o ICC, sabi niya, ulitin ko po justice has no expiration date. The thousands of lives lost in the bloody war on drugs deserve to be remembered, and the arrest of the former president is a testament that impunity will never be permanent, sabi ni Ortega. So, sa sinabi po niyang yun, mga minamahal kong mga kababayan, mas marami po sa mga kababayan na natin ang lalo pong nabuhayan ng loob dahil po sa kanyang mga naging pahayag. Kung di po ako nagkakamali, sabi pa nga po niya, doon sa mga naninira, lalong-lalo na sa pamilyang Duterte na kung ano-ano ang sinasabi, nagpapaawa effect. Sabi po ni Ortega, kung saan ay nanawagan po siya. At sabi po dito, nanawagan din si Ortega sa kampo ni Duterte na tigilan na ang pagbibigay ng mga excuse at paghandaan na lamang ang kanyang paglilitis. So, kasunod nun, dagdag po ni Ortega, instead of playing the victim
Former President Duterte should answer for his action. The familiars of the victims deserve justice, and this is just the beginning, dagdag po ni Ortega. So, alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, hindi lamang po si Ortega ang nagmensahe o nagpahayag. Kung sa totoo lang, maging si House Senior Majority Speaker at Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr. Ay nagpahayag din po na ayon pa sa kanya, ang pag-aresto kay Duterte ay patunay na walang nakatataas sa batas kahit ang isang dating Pangulo. Uulitin ko, sabi niya, the arrest of former President Duterte is the decisive step toward justice, sabi ni Gonzales. This proves that the international community will not tolerate crimes against humanity, and those responsible for extrajudicial killings must answer for their actions. So alam nyo mga minamahal kong mga kababayan, marami po sa mga kababayan natin ngayon na talaga nabubuhayan sapagkat maging ating mga congressman, maging ating mga mababatas, maging yung mga namumuno po ng Quadcom ay talaga nagsasalita po at pinapahayag nila ang kanilang mga saloobin na kung saan hindi nasayang yung kanilang mga pagpapagod. Yung mga oras na kung saan ay kanilang hinukay, inalam, inimbestigahan yung mga tunay na nangyayari po ng mga panahon na si Digongyo pa ang Pangulo ng ating bansa, na kung saan marami pang abuso na naganap, na kung saan marami mga Pilipino ang naabuso, ang tinanggalan ng buhay na wala man lamang hustisya. So ngayon mga minamahal kong mga kababayan, ito po yung panahon na tayo po ay nasa stage na kung saan pinapakita po ng ating batas na walang nakakataas higit kanino man sa batas. At ang batas ay para sa lahat, mahirap ka man o mayaman, may pinag-aralan ka man o wala. Alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, expected na po natin yan. Nung hindi pa man nangyayari yung pagkahuli po dito kay Digongyo, sangkatutak na po ng mga paninira o mga fake news ang ipinalalabas po ng ating mga kalaban. So, sa totoo lang, meron po akong nabasa at meron akong nalaman na gumagawa na naman po sila ng fake news. Abay, pati yung mga junior officer daw pati yung mga junior officer ay ginagamit po ngayon ang ating mga kalaban. Nagpalabas po sila ng mga post na ayon pa sa kanila, isang open letter daw umano mula sa mga junior officer ng Philippine National Police o PNP ang kumakalat sa Camp Crame na naghahayag ng kanilang pagkadismaya tungkol o lungkot at galit sa liderato ng pambansang kapulisan. So, sa nasabing liham, ayon po dito, na nagmula umano sa mga junior officer na tinatawag ang kanilang grupo bilang honorable men. Magkahalong lungkot at galit umano ang kanilang nararamdaman sa ginawa ng mga ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero, ayon po sa aking nakalap na impormasyon, dahil tayo po binabatuhan din naman dito ng mga impormasyon ng ating mga kaibigan dyan sa Camp Crame, kung maaalala ninyo, dito po sa tinatawag na honorable men, na tinatawag mga junior officer, kabilang po dito yung anak ni Bato de la Rosa na graduate po ng PNPA o PNPA, yes, Philippine National Academy. Tama ba? Philippine National Police Academy. Sorry, yon. So kabilang po dito yung anak ni Bato de la Rosa na kasama nilang gumagawa ngayon ng fake news, mga minamahal ko mga kababayan. So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, expected na po natin yan na gagawin talaga nila yan sapagkat alam naman natin na ang tangi lamang nilang magagawa ngayon mga minamahal ko mga kababayan ay gumawa ng mga fake news nang sa ganun ay kaawaan sila, nang sa ganun ay makuha po nila ang simpatya ng taong bayan. Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, naniniwala po ko na mananaig pa rin ang katotohanan ng katuwiran maging ang hustisya.
At kahit anong gawin nila, dahil alam na nga natin mga minamahal ko mga kababayan, ang taong bayan ay bukas na ang kanilang mga isipan sa katotohanan, sila ay gising na sa mga tunay na nangyayari po sa ating lipunan, kaya naniniwala po ako mga minamahal ko mga kababayan na hindi na po nila maloloko pa ang taong bayan. So, alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, alam ko na hindi lamang ito ang lalabas ng mga fake news. Kung maalala ninyo mga minamahal ko mga kababayan, pinagdidikdikan po ni Sara Duterte na unlawful po ang nangyari pag-aresto sa kanyang ama. Pero sa totoo lang, bilang siya isang abogado, alam niya ang katotohanan. Pero ang tanong, bakit ganun? Kasi, meron po siyang personal interest. Kaya, hindi siya nakikisama sa tama. Lagi niyang minamali yung tama bilang isang abogada. No? So, bumalik tayo doon sa tinatawag nating honorable men na mga junior officer. So, yung liham po na yon ay mayroon pong kadugtong. At ayon pa po sa liham nila, ganito po ang nakasulat. What are these all for? So, nagtanong po. For the personal interest of those who are in position and for those who are aiming to be seated in positions. So, yun po yung tanong. All for money and power. Oh, ayon po yan sa nasabing grupo. Oh, sabi pa po nila, isang napakasamang bangungot ang lilikhain sa kasaysayan ng bansa dahil sa sinapit ng dating Pangulo mula sa mga kamay ng dapat sana ay tagapagpatupad ng batas. So ito yung tanong, ano ang kahihinatnan ng ating ano ang kahihinatnan nating lahat? Yan po ay tanong ng nasabing grupo. So, pero ito ay tanong lamang po nila na para bagang sinasabi nila na yung nangyari kay Duterte ay mali. Pero tatanungin ko kayo, ibabalik ko sa inyo yung tanong. Anong mangyayari sa ating bansa kung meron tayong isang taong traidor na nakikipagsabuatan sa bansang China para ubusin ng mga Pilipino? Sa totoo lang, alam ni Duterte na mali yung kanyang ginawa na war on drugs, yung kanyang pamamaraan na nagkaroon siya ng tinatawag na reward system. Dahil isa siyang piskal isa siyang abogado. Pero bakit niya pinagpatuloy yon? Dahil ang talagang purpose nun, kaya niya sinadya yun. Dahil ang talagang target niya ay ubusin ng mga Pilipino nang sa ganun ay masagawa o maisagawa ng bansang China yung paglusob sa atin dito. Dahil siyempre, pag konti na lang tayo, kakaunti na lang yung mga Pilipino, mas madali na para sa bansang China. Eh, biro mo, 30,000 ha? Malaking bagay yun. Malaking bagay at alam nyo ba yung 30,000 katao na yon? Pwedeng makatulong yun sa pagdepensa sa ating bansa. Mga sibilyan, pahawakin mo na armas yan, hahawak yan, turuan mo lang ng ilang oras yan. Karamihan dyan, hahawak talaga ng armas, lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan pagliligtas sa ating bansa. Pero, alam nyo ba, tingnan nyo ngayon, dahil alam ng bansang China na naubusan na tayo ng mahigit 30,000 katao, malakas ang loob nila na pasukin tayo, bulihin tayo. Dahil alam nila na mayroon na silang napatay na 30,000 na kung saan ginamit nila si Digongyo. At ito namang Judas at si Raulong gagong presidente, ginamit lang niya yung peking war on drugs niya para pumatay ng mga tao nang sa ganon, maisagawa ng bansang China yung lihim nilang pananakop sa atin. Yan po ang katotohanan mga minamahal ko mga kababayan na dapat malaman ng ating mga kababayan kasi marami mga vlogger na pero hindi nila sinasabi yung katotohanan sapagkat sila natatakot. Pero tayo dito mga minamahal ko mga kababayan, tingnan nyo na lamang yung COVID. Sa totoo lang, nung naging presidente si Rodrigo Roa Duterte, isa sa plano nila na sakupin talaga. Tulungan ang bansang China na sakupin tayo. Kaya lumikha sila ng virus. Hindi na mahirap para sa bansang China na lumikha ng virus. Dahil ang virus ngayon ginagawa na lang. Sa totoo lang. Dahil napakarami nilang mga doktor doon o scientist doon na magaling lumikha ng mga virus. 'Di ba? So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, kahit anong gawin ng mga junior officer na to, kahit magkodita pa kayo, labanan ninyo ang gobyerno, lilitaw at lilitaw pa rin. Ha? Lilitaw at lilitaw pa rin ang hustisya. Kaya alam ko na ang nagpapagalaw sa nasabing grupong ito ay yung anak ni Bato de la Rosa. Kaya
ikaw na tulong, Diyos ka, na anak ni Bato de la Rosa, na isang opisyal ng pulis, putang ina mo ka, kahit anong gawin mong hayop ka, wala kang magagawa. Kahit pa general kang hinayupak ka, wala kang magagawa. No? So kung ako sa'yo, samahan mo na lang si Digongyo doon sa Netherlands. Kung gusto mo talagang matulungan siya, yun, samahan nyo, punasan nyo. Punasan nyo yung pawis niya. Then siguradong pinapawisan na sa takot doon yung ano ninyo, poon ninyo. Himurin ninyo yung puwet para alagaan ninyong mabuti. Pero kung sa bagay, mga minamahal ko mga kababayan, dumako tayo sa ibang usapin. Ito kasama pa rin ito sa ating pinag-uusapan ngayon. Bato de la Rosa nagpahayag na hindi daw siya nagtago. Salamat. Kasi kaya ka na-isyuhan na nagtatago kasi mismo sa araw na yon na hinuli si Digongyo, wala kang paramdam. Kaya ganun talaga ang magiging reaksyon ng mga vloggers. Ganun talaga ang magiging reaksyon ng mga kritiko. So, at yan din ang iniisip ng lahat, di ba? Pero ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, nilinaw niya. Hindi daw siya nagtatago. Ngayon, nagpe-prepare daw siya na kung sakaling babaan din siya ng warrant of arrest, sasama daw siya ng mahinahon para maalagaan din daw niya si Digongyo. Salamat. Pero, ewan ko lang kay Robin Padilla kasi nag-aangas-angasan tong tanginang to Tarantadong to Nag-aangas-angasan to. Sabi niya, pag hinuli si Bato, sasama daw siya. Tingnan natin kung talagang magbubuluntaryo itong si Robin Padilla na sasama. Mukhang tahimik tong dunggong na to itong hinayupak na to na kung saan lahat ng galawan ay pang pelikula lang, wala talaga sa totoong buhay. Diba? Ewan ko lang kung anong ni Robin Padilla. Mukhang tahimik talaga si Robin Padilla ngayon. Nagmamakaawa ngayon yung Tolonges, yung walang kwentang senador. Pero gano'n pa man mga minamahal ko mga kababayan, tayo po'y patuloy po na magsasalita at talagang patuloy po tayo makikipaglaban para po sa katotohanan. At sa mga kababayan natin, talagang natutuwa ako. Alam ko na marami sa mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga biktima, yung mga pamilya ng mga biktima, nagdiriwang ngayon. So sama-sama po tayo manalangin na tuloy-tuloy na po ito, mga minamahal ko mga kababayan, na hindi lamang si Rodrigo Roa Duterte ang mapaparusahan, maging yung kanyang mga naging aso na sumusunod sa kanya, bagamat mali na yung pinapagawa. So, pero ganoon pa man, mga minamahal ko mga kababayan, muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.